Panginoon, humingi talaga ako ng bilang na para sa taon na ito. I asked 300 members of the church, believers of the church, not just converts, but believers, yung mga tunay na sumasamba sa Diyos. Ang hinihingi ko po, 300. Kaya nga po binuksan ko ang aming tahanan, bubuksan ko pa yan hanggang dulo. Dahil paano lalagyan ng Diyos kung wala namang pwesto, di ba? So I open the house at napalakpakan po natin ang mga taga Bonifacio. Kabilang kalye lang po namin yan, ano? 2 Miyerkules na po kami na nagkakaroon ng Bible study doon sa lugar nila. Walking distance lang po sa amin. Hindi pa namin maabot. Kaya sinisimulan na po namin silang abutin. Malapit na po dumating ang Panginoon. Kaya yung mga pamilya po ninyo, please, kaladkarin nyo na po. Amen? So, doon sa Matthew 24, ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, nakikita nyo ba yung mga bato na yan? Alam nyo ba, time will come, walang matitira dyan sa mga bato na yan. Sabi ng mga alagad, kailan po ba mangyayari yung Panginoon? Kailan po ba ang katapusan ng mundo? Ang sabi ng Panginoon, ito po yung unang-unang lumabas sa kanyang bibig. Mag-ingat ang bawat isa na hindi madaya ni numan. So our topic for today, self-deception. Okay lang po na madaya ka ni Satanas, pero ang pinakamasakit po, yung ang dumaya sa'yo, mismong sarili mo. Amen po ba? Paano ba natin nadadaya ang ating sarili? So, humingi po tayo ng wisdom sa Panginoon. Let us pray. Father God, we ask, Lord, wisdom and revelation today to your message, O Lord, na pinagkaloob niyo po sa akin. Hinihingi ko po, Panginoon, na buksan mo po ang isipan at puso ng aking mga kapatid na naririto. Tulungan niyo po kaming maunawaan ang bagay na espiritual. Banal na espiritu, ikaw po ang gumagawa nito sa aming mga buhay. Ikaw po nagpapatubo ng mga salita na aming naririnig. Kaya tulungan niyo po kami na patuloy at patuloy kaming makarinig ng iyong salita upang tumaas po ang aming pananalig sa iyo. Dahil ang sabi mo, Panginoon, without faith, Lord, it is impossible to please you. That's why we ask, Father God, to increase our faith to our Lord Jesus Christ. And just use me today, Lord, to speak your word with power, with courage, and with your anointing, O Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Everybody say amen. Okay, self-deception. No? Pandaraya ang sa sarili. Paano ba natin nadadaya ang ating sarili? Okay? James 1:19. Dito lang po, laglag na ang marami. Sabi dito ng James 1:19, my dear brothers, take note of this. Ibig sabihin, tandaan nyo ito. Mga kapatid, take note. Everyone should be quick to listen. Mabilis daw makinig. Slow to speak. Mabagal magsalita. And slow to become angry. Dapat, sabi ng Panginoon, tandaan nyo to. Sabi ni Santiago, mga kapatid, so ang sino ang kinakausap? Brothers and sisters in Christ Jesus. Lahat daw tayo dapat mabilis makinig, kaya nga po ginawang dalawang tenga para mas malimit ang makinig. Kaya isa lang ang bibig, slow to speak. At mabagal din daw magalit. Pero ang nangyayari sa atin, kabaliktaran. Dito pa lang sa James 1:19, hindi na po tayo dito makasunod. Sino nga amin? Oh, maraming sinungaling. Walang umamin, ano? Lahat po tayo ay guilty dito sa verse na ito. Dahil ang sabi ng James 1:22, do not deceive yourselves, but just listening to His word, instead put it into practice. So dapat po pala, no? Lahat po pala ng atin na pinakikinggan, wag lang manatili sa tainga. Pero dapat gawin daw natin ito. I-practice daw natin na itikom ang bibig at buksan ang tenga. Amen. No? Kaya dalawang tenga, isang bibig, para mas mabilis daw ito. Itong ating tenga. Pero baliktad ang ating ginagawa. Reverse. Mas mabilis ang bibig, quick to speak, slow to hear, at minsan ayaw talagang pakinggan,
Dalawa na nga yung ginawa, left and right, para ang sabi, makinig ka. Kaya minsan hindi makuha yung instruction. Dahil ayaw makinig, daldal ng daldal. At laging galit, mabilis magalit. Kaya natatalo minsan ng galit, yung usapan. Hindi tuloy nagkakaroon ng magandang usapan. Minsan nagkakatampuhan, tumatalikod. Bakit? Quick to angry eh. Ang sabi, slow to become angry. Hello? Na? God says everyone must quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Oh, hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, James 1:22, do not deceive yourself but just listening to His word. Kaya sabi, wag lang daw tayo pakinig ng pakinig dito. Ang ganda ng mensahe. Pero pagdating sa bahay, ang bilis na naman ng bibig. Hindi pinapractice. At ang sabi rito, no? You deceive yourselves. Do not deceive yourself. Huwag mo raw dayain ang sarili mo. Na dito nakikinig ka. Pagdating sa bahay, daldal ka ng daldal. Amen po ba? Amen. Dito pa lang, laglag na tayo. So, self-deception. Kaya sabi ng Panginoon doon sa Timothy, no, in the last days, no, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Kasi marami nakikinig, hindi naman sinasagawa. Bunganga ng bunganga, bunganga ng bunganga. Dapat dalawa bunganga no? Pero hindi ganoon ang ginawa ng Diyos. Isa lang ang bibig. Kaya dapat more on listening. Amen. Amen. Praise the Lord. No? At bakit napakadelikado po ng self-deception? Habakkuk 1:6. For indeed I am raising up the Chaldeans, a bitter and hasty nation, which march through the breadth of the earth, to possess dwelling places that are not theirs. Sino ba itong mga Chaldeans? Dito po kayo magugulat kung sino yung Chaldeans na binabanggit dito. Ang Chaldeans po, Daniel 2:2. Then the king gave the command to call the magician. Ang Chaldeans pala ay mga magicians, astrologers, sorcerers, and the Chaldeans. Iisa pala ito. No? So they came and stood before the king. So mga Chaldeans pala, ito pala yung mga nangkukulam, nagpo-possess ng lupain na hindi naman kanila. Ibig sabihin, sino ba yung lupain na binabanggit dito? Sabihin nga ng lahat, yung aking katawan. Don't you know that Satan's house is our body? The body of a person, yun po yung bahay ni Satanas. Bahay ng mga demonyo. Ibig mo sabihin, Pastora, ang demonyo nakatira sa akin? Sabi mo, ang katawan ng isang tao ay tahanan ng mga demonyo? Agree ba kayo doon? Mahina eh. Alam niyo ba lahat tayo, nung tayo po ay unbelievers pa, lahat po tayo ay pinaninirahan ng masamang espiritu. At nung tayo po ay na-born again, umalis po ang masamang espiritu, nag-take over ang Holy Spirit in our body. Right? Para mas malinaw, Matthew 12:43-45. When the unclean spirit goes out of a man, ayan na. Kapag daw ang maruming espiritu ay lumabas sa katawan ng isang tao, so saan nakatira ang masamang espiritu? Oh, kumbinsido na kayo ngayon. Amen. No? When the unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest and finds none. 44. Then he says, sino nagsasalita? Demonyo. Then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty. Sabi nyo, empty. Tandaan niyo po yung word na empty, no? Napakadelikado po ng empty. Swept and put it in order, 45. Mamaya ko na po papaliwanag yan. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself.
And they enter and dwell there, and the last state of that man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation. Tagalog. Punta tayo sa mga Pinoy. Kapag daw ang karumal-dumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ibig sabihin, tunay na na-born again, sa totoo lang, kapag tinanggap nyo si Jesus Christ as Lord and Savior, lalabas po ang karumal-dumal na masamang espiritu sa katawan ng isang tao. Pero ito po yung delikado, no? Pag lumabas yan, gagala-gala yan. Hahanap yan ng mga tuyong dako. Ibig sabihin, di ba sabi, si Jesus ang puno at tayo ang mga sanga. Pag hindi ka nanatili kay Jesus, ikaw daw ay puputulin at matutuyo. So, hinahanap niya yung mga hiwalay kay Kristo, yung mga backslider. Ito yung pinupuntahan, hinahanap ng mga karumal-dumal na espiritu. Agree ba kayo? Amen. So, naghahanap siya ng mapagpapahingahan. Ngunit wala siyang matagpuan. Sipin niyo ang pahingahan pala ng mga demonyong yan. The unclean spirit rests in our body. At alam niyo, aamin ako. Ako, isang Kristiyanong naging empty for how many years? For 20 years. I was empty. I'm not filled with the Word of God. Wala akong Word of God. Hindi ko alam na kailangan pala ng Word of God. Kaya, alam niyo ba, naposes kaya ako? Napakadelikado pala ng empty. Kaya lagi ko kayong ine-encourage, read the Word every day. 3 chapters a day. Para hindi ka maging empty. Dahil ang masamang espiritu ay naghahanap. Verse 44, tingnan nyo. Kaya sasabihin niya, babalik ako sa bahay sa bahay na pinanggalingan ko. Ibig sabihin, ganito yon. Halimbawa, ito yung evil spirit. No? Nung tinanggap ko si Jesus Christ as Lord and Savior, lumabas ang evil spirit. Ito nga yung evil spirit, he is looking for someone to devour. Naghahanap siya ng mga tuyo. Ibig sabihin ng tuyo, walang Word of God. Mga pasaway na Kristiyano. Empty. At yung mga empty, kasi ang Word of God ay tabak, right? At ang tabak na yan ang bantay sa'yo. Di ba sabi ng awit 119 verse 11, I heed the Word of God in my heart so that I may not sin. No? Nilalagay ko ang salita ng Diyos sa aking puso para hindi ako magkasala. Kaya pag ito ay walang Word of God, empty, eto na ngayon si masamang espiritu na dating nakatira sa iyo. Kaya ang nangyayari sa isang Kristiyano, no, bumabalik sa dating gawi at mas malala pa. Ang sabi nito, kaya sasabihin niya, babalik ako sa bahay na pinanggalingan ko. Ibig sabihin, babalik sa katawan na dating niyang inalisan. Bumabalik pala ang masamang espiritu after na ikaw ay maborn again. Tinitingnan niya, may Word of God ba? Wala! Pasok! At bigla din siyang aalis. Bakit kaya siya aalis? Verse 45. Kung magkagayon, paroroon siya at magsasama pa ng 7 pang espiritu na mas higit pang masama kaysa sa kanya. Papasok sila roon at doon maninirahan. Is it very dangerous to be empty? Napakahirap ng Kristiyanong no Word of God. Ikaw ay papasukin ng masamang espiritu. Kaya sasabihin mo, bakit kaya ako bumabalik sa dati kong gawin? Napagtagumpayan ko na to eh. Bakit ako bumabalik? At mas lumala ka pa. Kasi nga, yung masamang espiritu dating nakatira sa'yo, umalis. Nung maborn again ka, dito yung Holy Spirit, nakita walang Word of God. Si Holy Spirit ngayon, walang magawa. Kasi bakit? Kumikilos nung po ang Holy Spirit pag meron kang Word of God. Dahil ang trabaho ni Holy Spirit is to glorify Jesus. And who is Jesus? The Word of God. Amen? Kaya napakalaga po ng Word of God sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya lahat gagawin ng kaaway para ikaw ay umalis sa Word of God. Amen? Kaya ang nangyayari ngayon, maintindihan nyo. Kaya may kinukwento nga si Ate Lolit, isang naming dating kaibigan. Hinihila-hila niya, hindi niya mahila.
Di ba, naging mas worse pa siya ngayon? Bakit? Ito na naging empty na siya. Pero through our prayers, mas makapangyarihan po ang Diyos kaysa sa mga kahit 8, di ba? Ang lagi po nating tatayuan, yung gatherings, yung lalaki na merong masamang espiritu, at ang masamang espiritu na sa kanya ay sabi nyo, 6,000. Oh, 6,000! Pero, nung dumating si Jesus Christ, lumuhod yung merong 6,000 demonyo sa katawan. Bakit lumuhod? Kasi na-encounter niya si Jesus Christ. So, kung sila ay 8, kung yung 6,000, nakawala Kayang-kaya ni Jesus yung pang-8. Kaya alam nyo, napakahalaga po ng intercession. Ang prayer of intercession po ay napakahalaga. Halimbawa, yung mga Kristiyano, yung mga kasama natin, nakikita natin nanlulumo, nanlalamig, nawawala dito sa church. Kailangan po tayo mag-intercede para sa kanila. Ano ba magagawa ng intercede ko? Ganito po yung intercede. Ito po ibig sabihin ng intercession. Intercession means the two become one. Ibig sabihin, the Father, at saka yung, limbawa, ito'y pasaway, ako nag-i-intercede para sa kanya dahil pasaway siya. Please come forward. Okay? Ako yung intercessor. Ito yung pasaway na Kristiyano, ito yung God the Father. Pag ako nag-i-intercede, Lord, makabag po kayo kay Jenny. Tulungan niyo po siya na magbalik loob siya sa iyo, Panginoon. Alam niyo po ba, di ba intercession means the two become one? Nagkakaroon ng intersection na yung Diyos Ama, kakatagpuin siya because merong isang taong nanalangin para sa kanya para magbalik sa Diyos Ama. Ganun po kahalaga ang intercession. Kaya wag po kayo magsasawa. Yung pamilya Contreras, nandito po yan dahil sa intercession ni Ate Susan. Andito po yung kanyang balay because of intercession of Lira. Andito po ang nanay ko because of my intercession to them. Lahat po kayo na nandito, bunga po kayo ng intercession. Hallelujah! Praise the Lord! Di po ba? Kaya napakasarap pong manalangin. Kaya alam nyo ba, yan ang weapon na binigay sa atin ng Diyos. Para sa Kanya, once you pray, andyan agad ang Diyos. Hindi siya malayo. Andyan siya, kasi layo lang ng ilong at nguso mo. Ganyan lang kalapit ang Diyos. Hindi mo kailangang humanap, hanapin siya. Siya'y nasa lahat ng dako. Kaya pag umusal ka, dinig ka agad niya kasi ganyan lang ang clearance nyo. Hallelujah! Praise God! At totoong hindi natin kayang baguhin ng tao. Pero ang Diyos po kayang-kaya. Amen? Kaya pag hindi po kayo nagbabasa ng Bible, Holy Spirit, help me, give me a desire to read the Word of God. Ayokong magkaroon pa ng 7 karumal-dumal na espiritu sa akin. Alam nyo na ngayon kung bakit matigas ang ulo nyo minsan. Kaya yung iba nag-backslide na ng tuluyan. Ginugulpi na ng 7 mas masama pa dun sa dating nakatira sa kanya. So, hindi maganda po, di ba? Job 1:7, at ito po'y pinatotohanan sa Old Testament, Job 1:7. Itong Mateo, pinatotohanan po sa Old Testament, ang sabi, and the Lord said to Satan. So, sino ang kausap ni Lord? Si Satan. From where do you come? So, Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it. Galingan niya ako sa lupa, no? Ako ay pabalik-balik, naghahanap ako ng mga tuyo, ng mga backslider, ng mga empty. Masarap ba maging empty? Nakita nyo na nagkakaroon ng demon possession. No? 1 Peter 5:8. Meron pang pangatlong witness, si Pedro naman. Kaya sabi ni Pedro, be sober. Be vigilant. Maging handa kayong lagi. Because your adversary means kaaway, enemy, the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So Satan, our enemy,
So Satan means enemy, right? So si Satanas na ating kaaway ay laging naghahanap. Sino hinahanap? Yung inaantok. Nahanap yung inaantok. Naghahanap siya na nakapikit. Sabi niya, ito, hindi nakikinig. Dito tayo, dito tayo. Yun ang hinahanap niya. Kasi gusto niyang matuyo yun. At pag natuyo yun, hop, meron doon. Halika. Kabanda ron, meron. Kaya nagyayakag yan. Sa totoo lang, kaya minsan sabihin niyo, bakit kaya laging tulog yun? Nalapa na ni Satanas. Ng mga demonyo, pinapaypayan, mga demonyo, mga naglalambitin doon sa pilikmata. Pikit, 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 pikit. Kasi, okay lang kay Satanas na nandito ka, basta huwag ka lang makikinig. Basta ipikit mo lang mata mo. Okay lang sa kanya na physically present ka, but you are spiritually absent. Kasi empty ka pa rin. Kaya paglabas, mamaya, wala nang presensya ng Diyos doon. Patay ka sa akin, sabi ni Satanas. Abangan kita sa labas. Sino kaya abangan sa labas? Alam nyo ba si Rogin, noong nandito? Kasi yung batang yun nakakakita at talagang napoposes, nakikita naman natin. Minsan ayaw niya lumabas. Sabi ko, ba tayo mo pang umuwi? Kasi may nag-aabang sa akin sa labas eh. Sabi ko, sino? Tao o espiritu? Binya, espiritu. No? Nag-aabang talaga sa labas. Inaabangan sila talaga. At nandyan sila, nakasilip ngayon dyan sa gate. Inahanap yung mga nakapikit. Inaantay. They're waiting for somebody who has slumber. No? Okay? Kaya nga po, 2 Corinthians 4, verse 3 and 4, ito po yung trabaho ng God of this world. Satan is the God of this world. And sabi niya rito, but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Kung ang salita daw man ng Diyos ay mayroong belo, may talokbong, ito daw ay natatalokbungan lang para sa mga mapapahamak. Big sabihin, di ba? Tinataklubungan yan spiritually. Huwag mong basahin. Huwag mong basahin. No? Kaya minsan pag binasa mo naman, tulog, tulog, tulog. Kaya kita nyo, di ba, pagka nagbabasa kayo, tulog. Kasi ayaw na ayaw ng demonyo na ikaw ay mapuno. Delikado siya. Because the word of God is the sword of the Spirit. Kaya ayaw na ayaw niya nito. Kaya hanggat mari, takluban niya yan. Para daw yung sa mga mapapahamak. So papayag ba tayong mapahamak? No. Verse 4. Sabi rito, who are perishing, whose minds the God of this age, Satan, has blinded, who do not believe. So yun daw lahat ng hindi naniniwala rito ay target ka para ikaw ay bulagin sa isipan. Kapag ang pinaniniwalaan mo'y tradisyon at hindi salita ng Diyos, nananangang ka dun sa, dito na ako nagising, dito na ako madadapa, dito na rin ako mamamatay. Kapatid, sorry, hindi ka mamamatay. Kasi eternal death ang pupuntahan mo. Walang katapusang kamatayan ang pupuntahan mo pag hindi mo pinaniwalaan ang salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi rito, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. So, ayaw na ayaw ni Satan na ikaw ay magbabasa ng Biblia. Kasi makikilala mo siya na siya pala ay hindi kakampi. Siya pala ay kaaway. Satan means enemy. Ibig sabihin ng Satan, enemy. Ano ibig sabihin ng devil? Mapanirang puri. Slanderer. No? So, hindi siya magandang kakampi. Amen? Daniel 7:25. And shall wear out the saints of the Most High. Ito ang trabaho ni Antichrist, ni Satanas. Na pagurin, lagi kang pagurin, no? Ni Satanas,
Lagi kang lalagyan ng spirit of heaviness para ikaw ay manlupaypay. Pag ikaw ay pagod, sino rito laging pagod? Katutulog. Sino laging tulog? Lagi na lang pagod kahit walang ginagawa. Yung ba para bang tamad na tamad kang kumilos? Ito po, trabaho po yan ni Satanas. Si Satanas po yun. He shall wear out the saints of the Most High. Pinapagod, kaya pag ikaw ay pagod, no? Delikado. Diyan po dumarating yung spirit of heaviness. Dadaganan ka. Nararamdaman nyo ba yon? Yung kayo parang pagod na pagod kahit wala namang ginagawa? Trabaho po yun ng demonyo na ikaw ay pagurin. Bakit ka naman pinapagod? Bakit ka naman ginagawang ganito? Kasi pagkapagod ka na, andyan na, mainit na ulo mo. Diba sabi kanina ng James 1:19? Slow to become angry. Pag pagod, di ba madaling magalit? Yun na yun. At pag ikaw nagalit, sabi ng Efeso 4:26-27, na kung magagalit man kayo, sabi ng Panginoon, huwag niyong patatagalin to. Dapat, huwag niyong antayin lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Verse 27, anong sabi? Dahil, binibigyan daw natin ng pagkakataon ng dyablo. Papasok na naman siya. Diba? Kaya minsan, diba, sa sobrang galit, napatay. Napukpok ang ulo. Ayun, yung namukpok, nakulong. Kaya ayaw na ayaw ng Diyos na tayo ay madaling magalit. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Ang dami niyang mga warning sa atin. Kaya pag ikaw pagod na, ito yung invitation ni Jesus Christ. Siguro itong pagod na. Pagod na sa buhay. Yung gusto nang umuwi sa langit. Wala pang gustong umuwi. Matthew 11:28-29. This is the invitation of the Lord Jesus Christ. Sa lahat na napapagod. Pag ikaw napapagod, ang sabi rito, sabi ni Jesus, come to me. Hallelujah. Sabi ni Jesus, come to me. Meaning, pray. And declare, God is my strength. Ang sabi ni Jesus, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sino lang ang pwede magbigay sa atin ng pahinga? Kaya pag ikaw napapagod, para bang, ayoko pang gumising, pagod na pagod ako. Tigas ng likod, ano? Sabi ni Jesus, come to me. Ibig sabihin, come on, wake up. You pray. No? Because prayer is power. Kaya ayaw na ayaw ng demonyo tayo magpe-pray. Ang sabi rito, I will give you rest. Sino lang ang nangangako na magbibigay ng pahinga para sa kaluluwa niya? Only Jesus. Kaya nga lahat ng paraan ginagawa ni Satanas para ialis ka kay Jesus. Because only Jesus destroyed the works of the devil. Only Jesus. Wala nang iba na pwedeng magwasak sa gawain ni Satanas kundi si Jesus. That's why we need Jesus. You need to be born again. Because unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi ka pwedeng pumasok sa langit na ikaw ay mabait lang. You need Jesus Christ. Because Jesus is the only way to heaven. Amen? Verse 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Kita niyong ibibigay ng Panginoon, hindi rest in your body, but rest in your soul. Dahil si Satanas ay patay na patay sa kaluluwa natin. Yun ang gusto niyang makuha, yung kaluluwa mo. Ano ba yung kaluluwa mo? Yan lang naman yung isipan mo, yan yung damdamin mo, at yan din yung desisyon mo. Yan ang gusto niyang makuha. Yung ikaw ay laging galit, yung emosyon mo. Yung isipan mo, lagi na lang, sa mundo ako, no, gagawin ko yung makamundo. Yun ang gusto niya. Yung decision mo, huwag kang magsimba, huwag kang magbasa, huwag kang mag-pray. Ang tawag po sa tatlo na yan ay yan yung kaluluwa. Kaya sabi ni Jesus, come to me, come to me. All of you, lahat na napapagod, lapit sa akin. Bibigyan ko na kapahingahan ng kaluluwa mo. Hallelujah! Praise Jesus! Yun lang naman po ang gusto ng Diyos. Pero marami. Bible study tayo sa inyo. Ay, kakaya. Ayaw mo ng rest for your soul?
Di ba? Alam niyo ba pag may Bible study sa loob ng bahay, the glory of God, the presence of God rests in your house. Dahil ito po yung utos ng Diyos that we must go and make disciple. No? Kaya pag kami nag-go, no? Pumunta sa bahay nyo at may Bible study ron, you must be happy, no? You must be excited. Wow, the glory of God will come to our house. Kaya mga demonyo sa loob ng bahay mo, isa-isa nang magtatakbuhan yan. Amen? Isa-isang aalis yan. Kaya huwag kayong maiihiya na magkaroon ng Bible study sa bahay nyo, makikita nyo lahat na nasa takanan nyo, makukuha natin yan. Ang Diyos po ang gagawa nun through our body. Na? Kaya ayaw ng Diyos na tayo'y nahahawa sa sanlibutan. Na? Kaya sabi ng James 4:4, do not be the friendship of the world. Huwag kang makipagkaibigan sa sanlibutan. Dahil ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan, ang sabi ng James 4:4, kaaway ka ng Diyos. Ang sino mang kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. At wag natin gayahin si Lot. Si Lot, di ba? Nagtayo ng tent, malapit sa Sodom. Pagkatapos, ano nangyari? Si Lot, nag-move na ngayon sa Sodom. At nung nasa Sodom na siya, ano nangyari? Na-influensyan siya ng Sodom. At hindi siya nagkaroon ng magandang testimony. Ultimong pamilya niya ayaw maniwala sa kanya. Di ba? Sabi niya, uy, darating na, gugunawin daw itong Sodoma at Gomora. Anong ginawa ng mga anak? Nagtawa lang. Papatawa ka, tatay. Papatawa ka. No? Hindi naniwala sa testimony niya. Pero nung dumating lahat, no? Nung dumating na yung judgment doon sa Sodom, Lot lost everything na kanyang inipon doon sa sanlibutan. Kaya napakahalaga po na ang ating mga resources na binibigay ng Diyos sa atin, gamitin din natin sa Kanya. Amen? Revelation 3:20, last verse. Kaya ito po ay para sa mga believers. Ito po ay sulat para sa church. No? Ito po ay para, hindi po ito sa unbelievers. Ito po ay para sa mga believers. Sino ang mga believers dito? Ilan lang ang believers? Tagalog. Sino rito ang mga naniniwala kay Jesus? Yun! Pumalakpak lahat na naniniwala kay Jesus. Hallelujah! Revelation 3:20. Kaya sabi ni Jesus, eto yung sinasabi niya sa'yo. Narito, ako ay nakatayo sa pintuan. Narito, ako ay nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kapag narinig ng sino man ang aking tinig at magbukas ng pinto, sabi ni Jesus, ako ay papasok. Sa kanya, ako ay maghahapunang kasama niya at siya ay kakain kasama ko. Hallelujah! So ang Panginoon po ay walang sawa na kumakatok. Saan? Sa pintuan ng iyong puso. Hey, magbasa ka! No, magbasa ka. Dahil makikilala lang po natin ang Panginoong Jesus through the Word of God. Ang Bible po ay boses ng Diyos. Kaya di ba sabi ng Panginoon, my sheep knows my voice. Kaya kung ikaw ay tupa ng Diyos, alam mo ang boses ng Diyos. At ito yung boses niya. Kaya pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo kilala ang boses ng Diyos. We must know the voice of our shepherd. Si Jesus po ang ating pastol. At ang sabi ng Panginoon, di ba? Your rod and your staff comforts me. Napakasarap pong maging pastol si Jesus Christ. Dahil ang sabi ng awit 23, your rod and your staff comforts me. Ibig sabihin, yung kanyang pamalo, yung kanyang panungkit, hindi po yung ginagamit sa mga tupa. Sino ang pinapalo? Yung pong kaaway ng mga tupa. Yung mga wolves. Amen. So napakasarap po ang pwede lang pong magtanggol sa atin laban sa mga wolves na yan is our Lord Jesus Christ, our shepherd. Amen? Matagal na pong kumakatok ang Panginoong Jesus. Pinagbubuksan niyo po ba? Sabi niya, knock, knock. Who's there?
Jesus. Why Jesus? Pray ka. Yoko, telenovela pa eh. Mamaya na. The Voice pa eh. Mamaya na. No? Sabi ni Jesus, kumakatok siya lagi sa pintuan ng ating puso. Na sino man daw magbukas, siya daw ay papasok. Pwede po ba tayong tumayo? Worship team, Pastor.